And speaking of pag-upload, pag-uusapan nga natin ngayon bilang isang YouTuber, gaano ka nga ba katagal bago mag-upload? Ang ibig ko sabihin is yung interval. Halimbawa, nag-upload ka ngayon, kailan mo balak uling sundan yung susunod mong videos or vlog? It's not a game, it's a rich thing. Paano mga kaibigan at mga kapitbahay, this is again your good old neighbor John from Neighbor TV. So nakita nyo naman sa background, so wala tayo sa bahay ngayon at ibang ating ambience. So naisipan ko kasi na mag-jogging muna para naman medyo makapag-boss-bossahin ng ating taba. Medyo malaki na ang ating tiyan. At kung napansin nyo, medyo matagal din tayo hindi nakapag-vlog. It's almost 3 weeks na, or 3 weeks na nga ata talaga, eksakto, na hindi tayo nakapag-upload ng video. Dahil doon medyo busy lang. Actually marami kaming mga gig na napuntahan. And speaking of gig, tumutugtog kasi ako sa isang banda. At kung gusto nyo makita yung videos na aming pinupuntahan, so subscribe na lang kayo sa Siprahan Official TV at doon makikita nyo ang aming mga jamming at mga gigs. At don't forget na rin to subscribe our second channel. Ako personally meron ako yung Acoustic One. So nagtuturo ako ng mga basic guitar tutorials. So sa mga nag-aaral ng gitara dyan at gusto makaalam ng mga basic chords ng isang kanta, so huwag niyong kalimutan na i-subscribe. Again, Acoustic One. And kagaya nga na sinabi ko kanina mga kaibigan at mga kapitbahay, medyo matagal din ang ating pahinga bago tayo makapag-upload or makapag-vlog ng kagaya neto. And speaking of pag-upload, pag-uusapan nga natin ngayon bilang isang YouTuber, gaano ka nga ba katagal bago mag-upload? Ang ibig ko sabihin is yung interval. Halimbawa, nag-upload ka ngayon, kailan mo balak uling sundan yung susunod mong videos or vlog? So, well, according sa mga napanood ko sa YouTube na rin, iba't iba ang mga pananaw nila tungkol dito depende na rin sa lifestyle ninyo kung gaano kayo katagal mag-vlog each and every time na mag-upload kayo ng mga videos. May mga iba kasi nag-upload ng mga videos, yung tinatawag nila na daily vlog. So, talaga namang inaaraw-araw na nila. Talagang kinakarir na nila yung pag-vlog nila at mayat maya nag-upload sila ng mga videos. Isa sa mga best example dyan is si Casey Neistat. Kung mapapansin nyo, isa siya sa mga pinakasikat na YouTuber sa Amerika. Iba-ibang topic ang tinatalakay niya, pero mostly ang mga videos niya is all about tech vlog. So yung mga technology na lumalabas ngayon, nire-review niya ito at nagbibigay siya ng mga comment dito kung maganda or pangit ba yung ginamit niya mga gadgets. Para sa akin kasi, nung nagpapasimula pa lang ako dito sa YouTube, naisipan ko na rin dati na mag-attempt na mag-daily vlogs. Pero dahil nga hindi naman ito ang aking pinaka-source of income, nagagawa ko lang siguro maximum na yung 3 vlogs per week. Dahil nga may trabaho tayo, hindi naman ako lagi nakatutok dito sa ganitong klase ng kalakaran. So mahabang proseso kasi yan maliban sa pag-video, ine-edit ko pa ito at doon tumatagal ng ilang oras ang aking mga rikotito sa aking pag-edit. At dahil nga dito, umuubos ng oras, paminsan puyat pa ako, gigising pa ako na maaga para pumasok sa aking trabaho. Ngayon, balik tayo sa tanong kung kailan ba tayo dapat mag-upload ng mga videos. Well, ang pinakasimpleng sagot dyan is, kagaya ng nasabi ko kanina, depende na rin sa inyong lifestyle. Pero kung halimbawa, gustong-gusto nyo talagang makilala dito sa platform ng social media, nasa sa inyo yan. At kung halimbawa talagang habol nyo rin is ang inyong income, kasi talaga namang dito sa YouTube, well actually hindi lang sa YouTube, even sa Facebook, may mga iba na talagang ginagawa na nilang bread and butter ang pagso-social media. Pero syempre, ang advice ko na rin sa inyo, mamili kayo ng mga niche na pwede nyong i-upload, yung kapaki-pakinabang naman na may matututunan ng mga viewers. Ngayon kasi sorry to say, baka mabash ako sa sasabihin kong ito. Karamihan or, well, hindi naman karamihan, pero may mga ibang mga vloggers kasi nag-upload lang ng kung ano-ano. May mga iba, wala namang kwenta talaga yung mga videos nila Makapanira lang sila ng kapwa para mapansin sila ng mga manonood. Kagaya nga sinasabi nila, for the views daw, para kumita sila ng marami. Para sa akin kasi, well, secondary na lang yun talagang ma-monetize ka dito sa YouTube ang akin lang naman, masasabi kong hobby ko na rin naman to at nagustuhan ko na rin ng pagbablog at makapagbigay ng impormasyon sa inyo para naman at least ma-inspire kayo at matuto kayong mag-vlog the right way dito sa YouTube. Kasi ang concentration ko lang naman ngayon is dito sa platform ni YouTube
Although marami na rin lumilipat sa kabilang social media platform which is Facebook or yung kay Meta, pero may mga nababalitaan na rin akong medyo nahirapan na rin silang ma-monetize doon. Ika nga, saturated na yung kanilang platform. Kung nagsisiksikan na sila ron, mahirap na rin silang kumita. Ngayon, para sa akin, stick pa rin ako dito sa YouTube kasi mas madali yung format nila kung paano mag-grow ng channel dito Biruin mo, ang requirements lang naman ni YouTube is 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours for the past 365 days. And then mamomonetize ka na. O, di ba napakadali lang naman? And then after that, kailangan i-maintain mo lang, mag-upload ka ng mga magagandang videos. And then at the end of the day, syempre alam naman na natin, so bibigyan tayo ng incentive or bonus ni YouTube. Ngayon, sa aking pag-upload naman, depende na sa kung kailan ko gusto at kung halimbawang meron na akong idea na ipepresent sa mga manonood. Kagaya nito, nagbibideo na ako sa inyo dahil recently nga naisip ko na rin na ayoko naman tumagal ang mga videos ko ng sabihin na natin mga ilang buwan katulad nitong third channel namin na to na Neighbor TV, ilan pa lang naman na subscribers nito, mga 12 pa lang ata yung last na na-check ko. Meron na rin kasi mga ibang vloggers dyan na ganito rin ang klase ng niche. They convey information sa mga updates ni YouTube. So gusto ko na rin kumbaga in a way masabayan na rin yung mga ganong klase ng mga YouTubers, di ba? Na merong isang Pinoy na YouTuber na ganito rin ang kanyang niche. Nagbibigay ng information, mga updates about YouTube para kung halimbawa merong mga gusto pang pumasok sa ganitong klase ng platform, at least may idea na sila kung paano nila gagawin to in a right way. So again, para sa akin mga kaibigan at mga kapitbahay, dumidepende ako sa aking lifestyle Ayoko namang gawing daily vlogs dahil nga meron akong iba pang hanap buhay at pinagkakaabalahan at ayoko na rin namang mapuyat dahil para sa akin, importante rin naman yung kalusugan natin Wag naman tayo yung masyadong magbabad dito sa social media. Ika nga, lahat ng sobra masama. Siguro in moderation lang. Bibigyan ko lang kayo ng example. Para sa akin siguro at max na yung 3 weeks na makapagpahinga ako sa channel ko, and then after that, mag-upload na uli ako kapag meron na akong idea na ibibigay sa aking mga manonood. And that's it sa maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. So mamaya tatakbo na ako at magja-jogging So dito ko na muna i-end itong vlog na to. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na social media vlogs. So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.